Nations tigang sa Sugod Southern Leyte ang DYSL Radio Pilipinas Sugod Radyo Publiko. Sugod man sa DYES Radio Pilipinas Borongan City ang DYES Radio Pilipinas Radyo Publiko. Ngantikan sa PIA, makakaupod naton si Sir Aaron Cotihar sa PIA Samar. Ngan adlaw kitina sa Biyernes, Pitsa 29 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Ngan unahon ta, ang hulagway na sa Sugod Southern Leyte, pinagikan kauban na Ria Mikate. Yes, Miss Ria, ikaw na. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, rise and shine Pilipinas, and good morning Eastern Visayas. Magandang umaga sa mga taga Luzon, mayong buntag sa mga taga Visayas and Mindanao. Mayong buntag yun no, Southern Leyte no, sa atong mga suking tigpaminaw diri sa nakanang bahin ng atong rehiyon Eastern Visayas nga kasamtangang subaybay gyud karon no, sa atong tulumanon. Happy Friday morning. Oo, kanatong tanan. And sa ngalan sa aming station manager Sir Dindo Alaras, kining lagad sa kahanginan, makauban ninyo matag Biyernes sa atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas, Ria Yang Mikate. And kauban na nato karon no, sa Master Control Kuya Noel Palugod. Okay, so unahon sa nato no, update sa atong panahon no diri sa atong probinsya sa Southern Leyte so far. Oo, aduna gyoy baga nga panganod sa kawanangan, but aduna po yung makita nato nga with something sky blue no giingon pa no sa atong mga suking tigpamanaw. So hopefully unta no mopakita na gyud pag maayo sa iyang bidlis sa haring adlaw no kay aron of course ang atong mga suking tigpaminaw no makapadayon gyud sila sa ilang mga buluhatonon labi na kay sunod-sunod gyud no nga mga adlaw ang nasinati nga dili maayong panahon. Hinoon sa peace and order, generally peaceful, wala ra kay mga dagkong panghitabo or kagubot ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nakalabay, and maupod sila no abtik pod alerto gyud pod ang atong mga kapulisan no sa pagbantay o sa seguridad no sa ilang tagsa no ka mga area of responsibility. Samtang update no sa kuryente mga ka-RP no kay kagahabi gyud no. Kalit lang gyud ang unscheduled power interruption, and sigun sa update nga gipagawas no sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco, so naayo or na-restore pagbalik ang supply no sa kuryente mga alas 10:20 sa gabi dito sa na-restore sa mga dapit sa Barangay San Miguel to San Juan Sugod, and from Barangay Mac to Hipantag Sugod. So sa gihimo nga pakisusi or pagsubay gyud no sa mga linemen na subay nga broken insulator dito sa Barangay Concepcion Sugod no ang hinungdan sa power outage sa mga affected area. Okay? Samtang water update na gikan no sa Sugod Water District. So karong adlaw di ay mga ka-RP para sa mga serbisyo ano sa Sugod Water District. So adunay water interruption unyang alas 2 sa hapon no kay adunay pahigayon nga pag-alilis no sa nadaot nga mechanical valve diha sa may Veloso Street. So mudagan og 2 ka oras ang duration no o ang pagtrabaho ni ana, and sa maong mga oras low water pressure to no water supply will be experienced. And ang mga affected area ni ana mga ka-RP no ang Rizal Carino Street, Rizal Concepcion Street, Rizal Street, then Barangay Rizal Porok 3 and 4, Veloso Street, and Barangay San Roque. So far mo no ang update sa linya sa tubig no karon diri sa lungsod sa Sugod. And by the way, hopefully ma-actionan pod no kay this morning nakadawat pod ta og report no kay kagabi pa di ay no kagahapon jud generally ang nakasinati og water interruption dito sa may Barangay San Roque. So hopefully na report na pod
po na no dito sa Sugod Water District para maaksyonan. And basta na doon na po sakop diha sa Sugod Water District no nga nakasabot. So hopefully or nakadungog karon no sa atong sige hatag nga impormasyon. Hopefully aksyonan po na no kay importante gyud kaayo ang tubig no. Mao gyud na usa sa atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Alright. Karong adlong Biyernes, so dunay ubay-ubay no nga mga balita ang ihatod sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod diin ang atong makauban gyud no mga ka-RP karong buntaga. Aljon Malot, Ma'am Jama Destriza, Roel Bugnos, and also ang inyong alagad sa kahanginan. Para sa mga headlines sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes, hinunangan naka-record og laing centenarian. Water Supply System Project na dawat sa LGU Pintuyan. Bakanteng mga posisyon sa SU Tomas Opos gipasabot na og deklaseng academic o artistic contest giablihan ato sa pagsaulog sa buwan ng wika sa San Juan. Ato ihatod kaninyo ang detalye no sa atong pagbalik karong taud-taud. By the way, shout out dayta, special greetings no sa mga sakop sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Eastern Visayas, particular na gyud no sa mga aqua farm inhuminator sa Fishcore project kay kasamtangan anaa sila diri sa atong sa probinsya sa Southern Leyte. Particular na diha sa lungsod sa San Ricardo no. Sila Christy, Annie, Ninia, Lester, Yancy, Jefferson, and Heron. So, ayan, busy gid sila og validate no sa mga aqua farm diri sa nagkadayang bahin ning probinsya sa Southern Leyte. So, God bless you all. Stay safe and back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Thank you so much, Miss Ria of DYSL Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Kado naman kita sa Sinirangan Samar sa atong sister station ng DYES Radio Pilipinas Borongan. Yes, kasamang Pen. Good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga. Good morning, Jean Navilon. Maupay nga aga hanaton na mga kaugrupo dida. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko DYOG, Radyo Pilipinas Kalbayog, mga tigpamati dida. Maupay ang morning. So ganman Miss Ria Mikate, maupay nga aga. Radyo Pilipinas Sogod, DYSL Southern Leyte. Ngan mga kaugrupo liwat natin dida pangunguna ni SM Dindo Alaras maupay morning ngan good morning gihapon Sir Aaron Cotihar han PIA Samar maupay nga aga ngan syempre din haton dapit atipen pumida ito ni Kahampang kapod naton di Master Control Engineer Alquin Baldonido, pinagiton supervision ni Chief Tech Joey Policarpio, ngan overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, ngan unina aton mababatian aton mga news contributor pare nang adlawhan Friday. Thank you Lord. Okay man ito naton na panahon madalundom, cloudy kami didi syudad hiton Borongan na yan ang mga oras siguro mag-uuran inihala daw. Kalawan naton ito na pa-forecast, ito na pag-asa 31 degrees Celsius, feels like 32 or oni na ito na pinakataas ngan thunderstorms. Uy, possibly after 10:45 a.m. Salit ayaw kamo kalimot sangkay ha pag darahin na payong pananggahiton na uran hitaas balitaw ito na tsansa hiton na pag-uran na yan na dinhi aton at 76% pagka alas 11 ay yan na nga udto tika urudto dinhi aton syudad hiton Borongan. So matarotaghum pa kami yan nga mga oras. Samtang kung ato na sisilingon ito na paanunsyo ito na Isamelco, may ada kita sked power interruption. Yan na ining adlaw Agosto 29, Biyernes alas
9 hiton aga nga da 12 noon ngan alauna imidya yan ang kilip nga da alas 3 ang mga apektado hini nga mga lugar Sitio Dio, Barangay Balakdas to Barangay Amantakop dinhi aton na syudad it Borongan. 9 a.m. iton ira nga da ka 12 noon samtang tikang hiton crossing ngadto naman ha Barangay Kanhaway ha na Borongan unina na mahira hiton na kilip mga 1:30 to 3 p.m. Dara ini hiton na vegetation clearing iton na 9 to 12 samtang labot la hiton vegetation clearing hiton 1:30 may ada gihapon hini installation ano hin mga kadugangan nga poste so by hiton na paanunsyo hiton Isamelco. Ngan, buwas na nga adlaw ha. Atensyon iton member consumer owners iton Isamelco, imbitado kita nga tanan ha, buwas para hiton 43rd Annual General Membership Assembly kun agma. Agosto 30, magkalain-lain iton venue syempre, subay hiton Imo Residensya. Labot la hiton kaimportante hini mababaro natin iton update iton Isamelco, iton mga bago nga polisiya, nga na pwede gihapon kita mga makapagpakiana pero adi gihapon adton ginkakaray-hakan hiton member consumer iton raffle draw di dahiton agma kay nabaroan naton nga iton grand prize ini motorsiklo ha 2 per area office nganda mo pa iton mga major prizes laptop ref mga smart TV automatic washing machine ang mga minor prizes gidada mo ipa. Salit importante ginpapahinumdum kamo utro ha adto na mga tibulig para mag-qualify kamo hiton raffle draw kinahanglan na lehitimo ka sangkay nga MCO member consumer owner nga an importante na bayaran nimo adton imo June billing an waray ka pa ma-apprehend ha darahan na pagtalapas adton RA number 7832 adton mga wiretap ngan iba pa nga mga illegal nga mga buruhaton. Matikang iton panrehistro ha secretariat hiton buwas Sabado alas 7 hiton aga. Salit agap kamo kay 12 noon iton cut off registration para ini hiton pakabulig niyo hiton paraffle. Kung di man kamo makakabulig personal ito nakangaran di dahiton iyo bill pwede man adton iyo authorized representative pero ton authorized representative na baroan naton diri ra pwede maka-avail kung kamo nakadaog hadton major nga prizes adila kamo hiton major ngan grand prize. Anyway, so buwas na ayaw kamo kalimot bulig kamo hiton annual general membership assembly kun agma hiton Isamelco. Kabarangay pagtaga-tubig waray man na paabiso adto na Borongan Water District salit makakaglaom kita nga maupay ito na serbisyo iton BWD yan nga mga oras. So yan ang adlaw. Komunikasyon so far so good man liwat. So pareho man liwat ito na peace and order situation habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Salamat nato na mga kasugbong from PNP and AFP hapag maintain ito naton kamurayawan. Syempre pinaagi gihapon ito na suporta bulig hiton na komunidad. Imbitar gihapon an ato na mga labi na iton deukla diha comprehensive kay ginabrihan na adton special program in the arts, visual arts exhibit adto na mga painting lovers dida. Labot lang iginpapasundayag ito ira magkarit nga obra for sale gihapon ini. Ada ini hiton student lounge diha Eastern Samar National Comprehensive High School. Ngan sugad man na last day na yan hiton Borongan City Pre-Fiesta Trade Fair. Yan na ang adlaw aton last day. Aton suportahan aton na lokal nga mga MSMEs, mga himo nga mga produkto, mga taga Borongan nga iba pang bungtohan aton na probinsya han Sinirangan Samar. Barangay, dinaadto na mga dagkeng nga mga sumat ilalatag naton para yan ang adlaw Biyernes, Agosto 29.
upat adton hard on the spot hagindo dumara nga special recruitment activity kun SRA hiton LGU Borongan. Eastern Samar Local Government Unit nag-benchmark ha Quezon City LGU para hin best practices. Samtang dati rebelde naggiya na ito first maneuver company han PNP hapag recovery hin IED habungto ini han kan avid. Amini ka barangay Sir Jean Aaron na Miss Ria aton mga larayluhan han dagkeng nga mga sumat tikang dili ha probinsya han sinirangan Samar. Kanay detalye aton ilalatag dinila aton taramdahan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, mga salamat, kaupod Pen, nga doon naman kita sa Catbalogan City. Pinagisa naton ka PCO sa PIA Samar. Yes, Sir Aaron Cotihar, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay. Rise and shine, Sir Jean. Mapaygapon nga adlaw di dahayo stations, Miss Ria and Miss Pen. Maadjong buntag, sugad man na aton Facebook Live viewers and suki mga mamarati. Beer months are coming na and next week, September na. Nakagplano na ba ka mo pagbutangin Christmas decorations sa iyo stations? Permanente di dyan namon anamon di Christmas tree Jean. kada Oo, bulan. waray At likas-likas. tikang New Year's Day, tub-tub hasta ini, di waray tanggal-tanggal amon Christmas tree di sa Very DYOG. good. Ang mga ni Sir Jean, kay last time nga pag-visit ko didan, ayan na lang August, naka-set up na niyo Christmas decoration. Baga whole year round na niyo celebration. Mayo wala giabog. Okay. Wala Paray na man so far. Paray po. Ako naman po Aaron Icotihar, taga PIA Samar, makaupod niyo, yan ang addition. Party naman po kita, adi kita electricity updates. Baga waray kita may nakuha nga bagong updates no. Kung may daba power interruption yun ang adlaw, waray man bagong updates tikang ha sa Melco 2. And then pagka di po ha aton tubig updates, update naman ha supply ha tubig tikang ha tubig Catbalogan Corporation. May daw naka-schedule nga water service interruption iton Agosto 29, yan ay ning adlaw, Biyernes. Tikang alauna hankulop tubtob, 5 hankulop. Ini tungod pagliwanhan 8 inches nga flow meter ha GI pipeline dida San Andres Modular Media Filter Facility. Ang mga apektado na lugar amon masunod, Barangay 1, Barangay 2, Barangay Gis, Barangay San Pablo, Barangay Andres, Barangay Canlapuas, Barangay Muñoz, Barangay San Pablo, Barangay Mercedes, ngan Barangay Maulong. Water service interruption expected during the activity. Affected concessionaires are advised to store water in advance and expect temporary low pressure or no water during the indicated time. So by naman weather updates, didi ha Catbalogan City, sunny weather ha Catbalogan City, though pag gabi medyo nakaka-experience siya or nakakaabat kitahin talagunting pag-oran-oran. Kadugangan nga weather updates naman, tikang ha pag-asa, mga experiensya liwat ang pipira ka mga bungto o lugar, probinsya and summer, in moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds. May daghapon ginpagawas nga general flooding advisory no tikang pag-asa gyapon ini yun nga adlaw Agosto 29 didahan alas 6 aga para inihan mga residente naman mga harani rivers and its tributaries, particular na Basay, Silanga, Calbiga and Hibatan. Residents are advised to take necessary precautionary measures. Para aton mga presko nga notisya, headlines, hindi summer. Asahan nga headline, mga professional summer na buligan han PRC on wheels.
PhilHealth Z package, dako nga bulig ha dialysis patient hasano sa Dibuan, Samar. LGU Basay, naghihimo plano para maging smart nga komunidad. Ang mga detalye, ihatag naton meron niyan. Back to studio, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Aaron sa PIA Samar. Didi sa siyudad San Galbayog, maupay man namon kamutangan sa panahon, medyo mauro adlaw nga may dapit nagburubugos ang dampog. Ngan very sunny day didi sa siyudad San Galbayog, pero danay madalumdum ang panahon. Ngan sa pagtaga peace and order, mahimyang ang sitwasyon sa peace and order dito sa siyudad San Galbayog. Waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, waray abiso ang Calbayog Water Company para sa water interruption. So, duro-diritso ang hatag nga serbisyo sa Calbayog Water Company para sa ton pamakiana o service concern sa ton mga valued concessionaires sa Calbayog Water. Pwede kamo mag-contact pinagisan customer service hotline sa Calbayog Water 0917-818-8577 0917-818-8577. Pwede ka muluwat magpadangat sa iyong mensahe pinagisan official Facebook page Calbayog Water Company Incorporated. So, mawad doon pinakauna nga nakapost din sa FB page sa Calbayog Water Company. May paibaruluwat sira didi. Let's power up. Tikang pump replacement tubtub bago nga steel tank. Duro-diritso ang upgrades sa Calbayog Water Company. Tikang pasanton 2021. Sa iyo suporta, manilang puson nga nahimo sa Calbayog Water ang mga major pump station and reservoir rehabilitation projects nga mas nagpaparigon sa aton water system. Kabatuan Pump Replacement Project nagtigang sa tuong Oktubre 2021. Iginpaitasan ang Kabatuan PS Raw Water Production tigang 7 MLD tubtub 11 MLD na dugnan sa soft starter para sa pumps surge protection. Ngan ginliwanan ang mga kadaan ngan narurubat na nga electrical ngan mechanical components. Ang Fulgencio Pump Station Rehabilitation nagdigang sa tuong Agosto 2022 na dugnan ang pump capacity nga na-rehabilitate ang pasilidad para sa karigon, katalwasan ng seguridad. Pagbalikan pump station ng reservoir rehabilitation nagdigang sa tuong Pebrero 2024, nagdugang sa transfer pump nga mas ginparigon ang pasilidad. Narcisa Pump Station Rehabilitation and Steel Bolted Tank Construction. Ginpadako ang imbakan tikang 50 to 200 cubic meters nga gin-upgrade ang pasilidad para sa mas malalauman nga serbisyo. Human na ini nga mga proyekto kundi aminado ang Calbayog Water nga padayon pagyapon ang ayat sa supply. Sangit duro-diritso sira nga mag-invest nga maghimo sa improvements para sa mas maupay nga serbisyo. Mawad to na paybarosan Calbayog Water parte sa nira Facility Improvement Project. Sa pagtaga kuryente naman, waray abiso ang sa Melco 1. Waray didi nakapost nga power service interruption sa Bugos nga ginsaserbisyuhan sa kuryente sa Melco 1. Kakulop nagkamayada
sira sin mobile co-op program San Samuel ko Uno ginbuhat sa Matuginaw, Samar. Ginpapasalamatan San Samuel ko Uno ang tanan nga mga MCO sa Matuginaw sa ira pagtambong ug pag-arawat sa programa San Samuel ko Uno. Iba-iba nga serbisyo pagdagaw-oryente ang naipadangat sa kooperatiba sa mga matuginaw nun. Ini nga programa usa nga pamaagi nga makabulig ang sa milkuno sa mga MCOs nga kundiin kita na mismo ang sa milkuno na mismo ang naghaarani sa ira sa ira serbisyo. Dakuliwat ang pagpasalamat sa milkuno sa LGU sa Matuginaw pinagi sa liderato ni Mayor Aran Bolier sugod man sa mga MCOs sa nira hingpit nga suporta ngan pakigusa sining programa. Sa tanan nga matuginaw non nga nagatender ka kulop. Damo daw nga salamat sa iyo nga tanan. Nga nakakarawat ang mga taga Matuginaw sa service connection and relocations, transfer of meter service drop, reconnection, temporary disconnection, senior citizen and lifeline rate discounts, account name changes, ngan iba pa, information and education campaign, customer service support, handling of inquiries, complaints, and other requests. So, amod to ang nakapost didi sa FB page sa Melco Uno. Ngan pahibaro naman sa ton mga miyembro konsumidor dida sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño nga Tagapulaan, ayaw na yung hingalimte ang pagbubuhaton nga District Member Consumer Owners Election. Nag-usahan laan nag-file sa sertifiko di kandidatora si Glenda Y. Sultan sa Barangay Borabod, Santa Margarita, Samar. Ang sa Melco Uno magdudumara sa Special District Election para sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño nga Tagapulaan. Ang district election bubuhaton buwas nga adlaw Sabado, Agosto 30. Sa related update si Miss Glenda Y. Sultan, usa nga MCO tigang sa Barangay Borabod, Santa Margarita, na-qualify sa screening committee kung nag-usahan nga kandidata para sa Board of Director na marepresentar sa District 6 Santa Margarita, Almagro, Santo Niño nga Tagapulaan. Ang polling precinct Santa Margarita 1 Central Elementary School sa Agosto 30 magtitigang ang panbutos alas 8 sa naga. Hinundumi nga ang pagbutos para sa usang miyembro sa Board of Directors ano sa pinakaimportante nga katungod nga responsibilidad sa mga member consumer owners sa Melco Uno. As stipulated in the bylaws and Board of Directors mga sirbi, como policy making body sa kooperatiba magpasiguro sa ebektibo nga efisyente nga oversight of sa Melco 1's operations. Mawad to na pahibaro sa Kalbayog San Samelco Uno dito sa tigang sa ira FB page. Gan bueno, para naman sa itong mga igpapasa niyan, nga mga balita sa DYOG Radio Pilipinas sa Kalbayog. Adiyan na mga headlines. Duha nga barangay sa Mondragon, beneficiaryo sa support to Barangay Development Program. Duha nga mga NPA sa Northern Samar patay sa engkwentro sa militar. Department of Health ng DepEd naglansar sa libreng school-based immunization sa Eastern Visayas. Suporta sa kabataan ng edukasyon gintagan doon sa special LSB meeting sa Catbalogan City. Amo to aton mga headlines ng mga detalye sini mga katukiban niyan sa second round sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:28. Eastern Visayas.
news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. 31 minutos na naglabay sa alas 8. Tikanganta na kasanggayan ang ratsada sa mga balita sa bugos nga Eastern Visayas. Una-unta ang Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte, DYSL. Yes, Miss Ria, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Alright, salamat Sir Jean sa makasapakin ninyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati, kabanato sa Master Control, Kuya Noel Palugod. O para sa nagunang balita karong adlaw nga Biyernes, aritas sa Pacific area sa Southern Leyte, good news, sino na nga naka-record o laing centenarian. Ang detalye sa balita ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Tinugdan karon sa inspirasyon ang usa ka lola sa hinunangan Southern Leyte kinsang niabot sa usa ka gatos ka tuig nga pangidaron. Nasairan kang National Commission of Senior Citizens kon NCSC Region 8 Project Development Officer Edison 5 nga ang maong centenarian mao si Lola Vinancia Lumpot Dimiawa. Gipaambit ni 5 nga si Lola Vinancia nga taga Barangay Utama na tawo niadtong Abril 15, 1925. Isipalipay sa pagabot sa mong milestone age na kadawat og 100,000 pesos si Lola Vinancia gikan sa gobyerno ilawom sa Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarian Act. Gitahon ni 5 nga gihimo ang pagtunol sa mga insentibo sa buwan sa Hulyo nining tuiga dungan sa paghatag usab og tag 10,000 pesos sa 31 ka senior citizen sa hinunangan nga niabot sa pangidaron nga 80, 85 ug 90 anyos. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Gadi naman kita ha DYES sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Ang tisa na ito na balita. Good morning, Jen Golmatico, Franz Navarrete Probe, ng Ati Merns Portesa. Arira, ansyahan nga notisya, upat hired on the spot. Hagyan na dudumarang special recruitment activity kon RSA, ito na LGU Borongan ang detalye.
Ato na pamatian hiati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Upat nga aplikante adto na hard on the spot ang Principalia Management and Personal Consultants Incorporated kundi duahin niyan magiging staff at Kuwait Royal Family. Ini na pagtikang gimbubuhat nga duha ka adlaw nga special recruitment activities sa Reyha Borongan City Labi 9 Agosto 28. Gindudumaran lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ini nga SRA pinagyan Public Employment Service Office PESA Borongan City kapartner ang nasabi nga recruitment agency nga Biyernes Agosto 29 alas 8 agad tugtog alas 3 tulog. Ini nga recruitment agency nagkikinahanglanin skilled workers parang kadagmitan nga trabaho nga duhalang yaw, sugadan painters, technicians, automotive light mechanics nga do Australia, laborers, drivers ug mga mason, general cleaners nga duha nasod Qatar, auditors sa Bahrain, cleaners sa Slovakia, mechanics sa Angola ug food and beverage service workers, mga barista, waiters, waitresses nga duha nasod Kuwait. Samtang ginpipihuan lokal nga pamunuan anuman nga recruitment agency nga magdudumarin SRA sa syudad inlehitimo nga agency nga lisensyado ang Department of Migrant Workers DMW nga may da katugutan tikang nga DMW pagdumarin SRA sa syudad nga may da pa akibat nga job order hani gino-offer nga job opportunities. Ginaauhagan pa sa Borongan ang mga interesado mag-apply nga pumakadiha City Hall Labi orihing adlaw hini SRA Biyernes Agosto 29. Para sa bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Naman hasahan nga balita didi ha syudad Hankat Balogan. Mga professional ha Samar nabuligan ha PRC on wheels. Pamatian ta na akong report. An mga professional hakat Balogan ngan mga hagrani nga bungto ha Samar indi rila kinahanglan mag-ilob hin maiha nga biyahe ngan pila para magproseso han ira mga lisensya. Kasumpay hinihan ginbuhat nga PRC on wheels didan Agosto 26 ngan 27 kundi nakaghatag hin mga serbisyo sugad han authentication, renewal, ngan application hin professional license. Sumalakan Myla Digia, City Cooperatives Development Officer and Designate CPESO Manager, in target nira nga maabot ang sobra duha ka gatos nga mga kliyente para makabulig pa kadaman. We have targeted 200 participants and hopefully ma-achieve natin yon or beyond pa, much better so that we could help also more people here in the city. Dugang paniya nga klaro ang demand tungod nga waray opisina ha PRC ang Balogan City nga may dadamo nga mga kliyente. Parahan mga professional sugad kan Attorney Roldan John Larios ang serbisyo nga iya nakarawat inda ko nga bulig haya kay diri na niya kinahanglan pa kumadto ha field office. Malaking bagay at malaking tulong ang nabibigay ng serbisyong ito kasi nagiging accessible yung services sa mga andito sa mga areas na walang available na office ang PRC. Yun po. Maraming salamat po. Antes han mobile services, ang mga batanon nga professional sugad kan Maria Elena Baconawa, 25 anyos, naghatag hinhalaba nga oras ngan dugang nga kwarta para makapa-authenticate hin documents. Simple nga buraton, ngayon na diri naabot hinsyen an iya gastos. Yan na nagpapakusog inihan iya paguswag ha teaching field. Tikang ha PIA Samar, Aaron Ikotihar, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Duhang nga NPA sa Northern Samar patay sa pagigpurusilay sa militar sa detalye. Audian report ni Charmaine Perito Balmes. Radyo Pilipinas Report. Duhang nga miyembro sa NPA ang napatay sa enkwentro kontra sa tropa sa 78 Infantry Battalion sa Barangay San Jose, Mapanas, Northern Samar, Kasankulop, Agosto 27. Haros usa ka oras ang naging bakbakan kundiin na kumpiska ang duhang nga M16 rifle, mga bala, o iba pang war materials. Sigon kan Lieutenant Colonel Francis Rosales, nakabulig ang impormasyon tikang sa mga residente nga nag-report sa presensya sa mga rebelde nga nantatarhog sa mga parauma. Ginpasidunggan
ni Brigadier General Carmelito Pangatongan sa 803rd Brigade ang dedikasyon sa tropa ug suporta sa mga residente nga nagserbeng nga susi sa pagmentenar sa kahimyangan sa lugar. Dugang paniya, nagpapabilin sa nga komitibo sa era mandato nga proteheran ang mga Nortehanon kontra sa armado nga mga grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Nadugang balita water supply system project na dawat sa LGU Pintuyan. Ana sa pikas linya, Ma'am Jama Destriza alang sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Sa balitang lokal, water supply system project na dawat sa LGU Pintuyan. Ang LGU Pintuyan usa sa mga nakadawat kong recipient sa fiscal year 2025 LGSF SAF-PB Water Supply System Project nga nagkantidad og 13,333,333 pesos. Kini nga pag-ila adunay suporta sa pundo alang sa expansion of Level 3 Water System Project sa Barangay Canlawis, Badyang, Mainit, Balong-Balong ug Barangay Kogon. Kini nga proyekto usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagsiguro sa malungtaron ug accessible nga serbisyo sa tubig sa tanang barangay sa munisipyo sa Pintuyan. Kini nga kalampusan napakita sa pagsalig sa LGU Pintuyan sa participatory governance ug inclusive development. Congratulations LGU Pintuyan sa pagpanguna ni Mayor Rick Estrella o Vice Mayor Analiza Salinas o sa ilang mga SB members o sa mga functionaries. Balita gikan sa LGU Pintuyan para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Jama sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. 41 minutos na, nagkalabay alas 8 aga, kadugangan nga notisya. Eastern Samar Local Government Unit nag-benchmark Quezon City LGU para hin best practices. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Pinangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni ang provincial government han Eastern Samar hapag dumarahin benchmarking activity ipod ang Quezon City Local Government Unit. Pinaagi kan Mayor Joy Belmonte agud mabaruan tikang haira ang best practices labi na halarangan han e-governance ngan mga kinabag-o nga modelo hapag dumara ha lokal nga pangobyernohan. Sigun kan Governor Iverdoni ini nga inisyatiba usa nga bahin han padayon nga paningkamot han probinsya nga mamodernisar ang serbisyo publiko. Ang Quezon City kilala nga nangunguna hay e-governance tungod han iya mga programa nga nagamit hin teknolohiya para mapadali ang proseso, mapakisig ang transparency, ngan mapahaluag ang partisipasyon han mga residente. Ang syudad in nakakarawat hinda mga pasidungog hanaglabay nga mga tuig, hanasabi nga benchmarking na hibaruan han mga opisyalis han Eastern Samar. Ang paggamit han Quezon City in digital platforms para ha business registration, real-time citizen feedback, online government transactions, ngan smart city initiatives. Dugang pa ni Governor Iverdoni plano han Eastern Samar nga mahi-aplikar ini nga mga inobasyon ha lokal nga konteksto base magin mas maupay in pamunuan ngan marigan ang good governance pinaagyan paggamit han teknolohiya. Ang pagbisita sa nga refleksyon han mas saluag nga pananaw han probinsya nga magamit ang mga napamatudan nga estratehiya, mag-promote in transparency, ngan masiguro nga ang teknolohiya maging instrumento han inklusibo nga pag-uswag ha mga komunidad han Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Para naman ay kaduha nga notisya ha probinsya han Samar, PhilHealth Z package, dako nga bulig ha dialysis patient ha San Jose de Buwan. Pamatian ta ang report ni Jesse Gabon pa. Dako ang pasasalamat ni Ilin Dapapak, 55 anyos, taga San Jose de Buwan, Samar, ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth tungod na dako nga bulig ang nasabi nga ahensya dialysis sa niya mister nga may stage 5 chronic kidney disease. Sumala ha iya waray hiragin babayaran na dialysis ngan medisina ni iya asawa nga Dominic Dapapak tungod nga covered na inihan PhilHealth. Hakada simana,
Tulo ka bisis ang dialysis session ni Dominic, nganan kada session in gimbabaydan ng PhilHealth in 6,350 pesos. Ang sakit ni Dominic in naiilaro magprograma ang PhilHealth kundiin como miyembro, pwede hiya makakuha hin Z-benefit package han ahensya. Ini nga package nagahatag hintabang ha mga miyembro nga may sakit nga kinahanglan hin seryoso nga padayon nga pag-ataman sugad ang chronic kidney disease. Ang Z-benefit package inusala ha mga programa han PhilHealth nga pwede ma-avail. Upod gihapon ini ang inpatient benefits, outpatient benefits nga nanbag-o nga yaman ng kalusugan program o yakap ngan iba pa. Pinaagi ni nga mga programa han PhilHealth mas magaan na ang pagpapatambal ha asawa ni Ellen. Tika nga PI Samar, Jessica Bonpa. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Suporta sa kabataan ng edukasyon ginhatag doon sa special LSB meeting sa Katbalogan sa detalyadan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Usa nga special local school board meeting ang gindumara kakulop Agosto 28 kabulig ang sektor sa edukasyon sa syudad sa Katbalogan. Katuyuanan sa meeting nga pakusgon pa ang programa ngan proyekto nga nakatutok sa pagporma san kabataan ngan pag-uswag sa edukasyon sa syudad. Kalakip sa mga ginisgot ang mga updates may tungod sa school sports activities ug diarabot nga Katbalogan City Athletic Association meet nga nan pagtukib sa ginproponer nga tulo ka tuig nga strategic plan para sa pagpauswag sa high value crop production sa Katbalogan City Agro-Industrial School. Nagpasalamat naman ang liderato sa LSB sa waray undang nga suporta ug pakigusa sa mga magturutdo kaganak ng mga magkadrodilain nga stakeholders sa pagkabot sa mga ginuungara para sa mas maupay nga kabubuwason sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report, Suset. Alas 8:46. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, job opportunities mga bakanting posisyon sa El Salazar Tomas Opos gipasabot na ang report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang Southern Leyte State University Tomas Opos nagpasabot sa mga bakanting posisyon alang sa mga kwalipikadong aplikante. Sa gipagawas ng impormasyon sa official website sa Southern Leyte State University, ana sa 4 ka mga posisyon ang bakante. Sa SLSU Tomas Opos Campus, partikular na ang Administrative Aid 6, Administrative Assistant 1 o Computer Operator 1, Administrative Officer 2 o ang Guidance Counselor 2. Sa mga interesado o kwalipikado nga mga aplikante, gikinahanglan ang pagsumite sa mga dokumento, sama sa application letter, personal data sheet, updated CV or resume, transcript of records or diploma, CSC eligibility document, employment certificate, training certificate, service record ug ang pinakawahing nga performance rating. Dugang nga pahinumdum pa sa SLSU nga dili dawaton ang aplikasyon nga kulang ang dokumento. Gikatakda usab ang deadline sa submission sa mga aplikasyon hangtod karong Agosto 29 tuig 2025. Balita gikan sa Southern Leyte State University Tomas Opos Campus para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, 47 minutos pasados 8 sa buwan. Good morning, Eastern Visayas. Dati rebelde naggiyahan 81st Maneuver Company na PNP pag-recovery hin IED habung to inihan na kanavid. Ang detalye ato na pamatian na report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Usang improvised explosive device o bomba ang malangpuson nga na-recover han Police Regional Office 8 hakabukiran nga partihan barangay Kaghalong kan Avid Eastern Samar han Agosto 26. Iniinigin tudlok hin anay miyembro han Communist Terrorist Group on CTG. Sumalakan Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han Pro 8. Nakuhan impormasyon tika nga custodial debriefing han anay rebelde nga may ada alias nga Gerald. Tungod dinhi dayon nga nagdumarin operasyon ang 801st
Maneuver Company and Regional Mobile Force Battalion. Kaupod ang Avid Municipal Police Station, Intelligence Unit, han Eastern Samar Police and Pro 8, ngan mga unit han 32nd ngan 53rd Special Action Company, Explosive Ordnance Division K9 Unit, han PNP Special Action Force. Ginsiguro anay han mga otoridad ang seguridad han lugar antes pag-ukaron ng Explosive Ordnance Disposal Team ang iginlubong nga IED nga nakabutang ha PVC container, usang nga blasting cap, usang nga 9-volt battery, detonating cord ng internet wire. Gindara ini dayon hakan Avid Municipal Police Station para pagdokumento ng kataliwan igin sumiter na ha Provincial Explosive and K9 Unit para eksaktong nga disposisyon. Kasumpay hinigin pa si Dunggan Regional Director Kapoy ang mga tauhan nga nagdumaran operasyon ngan ginaghat ang publiko nga padayon nga makipagbinuligay ha kapulisan. Pulong niya ini nga kadaragan ni nagpapakitan kasugan koordinasyon habot nga ang PNP ngan komunidad para mas taluwas ngan Morayaw nga rehiyon. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Para naman nakatapusan nga sumat didi ha probinsyahan Samar, LGU Basay naghihimo hinplano para maging smart nga komunidad. Pamatian ta ang report ni Ronald Roma. Ang munisipyong Basay nag-aabante ngadtong pag-iusa nga Smart Sustainable Community kauman ang tulo ka adlaw nga planning workshop series didahan Agosto 18 tugtog 20 hantuig 2025 al Hasmin Beach Resort Amarabot, Samar. Ginorganisar ini ang Department of Science and Technology o DUST Samar ang maong aktibidad nagtiro kin mga lokal nga opisyalis, department heads kan staff paliderato ni Mayor Luz Chu Pomperada para maghimo ni smart roadmap para mas epektibo, inclusive ng tech-driven governance. Ang panguna nga mga sesyon ay nakasentro ang mga sistema ang ICT sugad ang Human Resource Management Information System, Virtual Records and Management System, ng an Information System Strategic Plan. Dugang pa ang mga grupo at sektor ay nagdumara ng mga estratehiya para sosyal, ekonomiya, kalibungan ng pan-institusyon nga pag-uswag. Ang kada grupo ay nagpresentar ang ira mga outputs ng gin-define pinagihin mga feedback ang mga eksperto nga nagpormahan pundasyon ng Smart Roadmap. Ang padayon niya paghimuhan roadmap in may panuyo nga mabato ng mga kulang nga infrastruktura, pakusgunan mga serbisyo sosyal, mapadukwang ng ekonomiya nga marigon, yan masiguro ang padayon ng kalibungan nga naghihimuhan LGU Basay nga usa nga modelo para ang smart governance sa Samar. Tika nga PI Samar, Ronald Roma, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 9 minutos antes mag alas 9. Duwa nga barangay sa Mondragon beneficiaryo sa Support to Barangay Development Program. Nabalik si Charmaine Perito sa niya report. Radyo Pilipinas report. Ginbuhat sa Bungto, San Mondragon, Northern Samar ang groundbreaking ug turnover ceremonies para sa mga proyekto sa Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program. Partikular sa Barangay Kahigsan, gin-turnover ang bagong gintindog nga health station nga nagkakantidad 2.5 milyones pesos. Ginbuhat liwat ang groundbreaking ceremony sa 1-story, 2-classroom school building nga nagkakantidad 5 milyones pesos, kundiin ginlalauman nga 1,107 nga mga residente ang magiging benepisyaryo. Partikular sa Barangay San Isidro, ginbuhat ang groundbreaking ceremony sa 1-story, 2-classroom school building nga may nakawahig nga pondo nga 5 milyones pesos, kundiin maabot 80 nga mga residente ang magiging benepisyaryo. Base sa DILG, labaw pa sa pagtindog sining nga mga infrastruktura ang proyekto ang nagsisimbolo sa paglaom, pagkaurusa ug pag-uswag para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa katapusang nga balita sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes, giklasing academic o artistic contest gablihan ato sa pagsaulog sa buwan ng wika sa San Juan. Riya ang akong report. Radyo Pilipinas report.
Giablihan ang nagkalain-laing academic ug artistic contest atol sa pagsaulog sa buwan ng wika sa Southern Leyte State University kon SLSU San Juan Campus sa lungsod sa San Juan. Partikular niini sa mga tinunan sa Bachelor of Secondary Education sa upat ka major nga maong English, Filipino, Math ug Science. Ubos sa tema nga paglinang sa Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa gipasundayag sa kalihukan ang pinulungang Filipino. Sa maong kalihukan, gipakita sa mga tinunan ang ilang abilidad pinagi sa parada sa kasuotang Pilipino sa naysay writing, slogan making, spoken poetry, balagtasan sa bayang pagbikas, vocal solo o duet, apil na ang folk dance. Angan masayran nga ang maong kalihukan paagi sa pagpakita sa suporta sa BIAS Department sa Kultura, Pinulungan o pagkahiusa sa mga umaabot nga magtutudlo. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, siguro 4 minutos pasado las 8 sa buntag ug mao kadto ang pipilas sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa mo station manager Sir Dindo Alaras, sa makausapa kininyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikati, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod, and also atong mga news contributor Aljon Malot, Ma'am Gemma Destriza, and Roel Bogdos. Salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ultimo nga notisya, formal nga ginabrihan ang SPA Special Program in the Arts sa Visual Arts Exhibit sa Eastern Samar National Comprehensive High School, ESNCHS Students Lounge, kakilupining adlaw Agosto 28. Pinaagihan SPA Visual Arts students sa junior high school. Nakadisplay na ang iba-ibang artworks sa mga estudyante nga mapapalit ha marakos nga presyo. Sigun kan SPA teacher Sir Mel Kulunggon, magpapadayon ng exhibit tudtod Setyembre 2. Dugang paigin papakita gihapon Kulunggon adto niya personal nga mga obra nga kabahin na sabing aktibidad. Ginaghat gihapon niyan publiko nga suportahan ang mga estudyante. Pinaagihan na pagkita o pagpalitan ira mga artworks. Haiya mensahe ginpabati ni Borangan City Schools Division Superintendent Sir Edgar Tinasas ang importansya hansugad nga aktibidad parahan mga kabataan. Pulong niya, pinaagihin ni, malilipay at imo parents, siblings, and grandparents. You're going to choose your friends very well. Kay Maida Seringanon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pahayag ni Sir Edgar Tinasas. Amoy ni Jean Ria ngan Aaron aton bugos nga notisya. Pari na ang adlawhan sa Friday haton taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Temporaryo anay kami malitas na partisipasyon handiwayas Radyo Pilipinas sa Borongan. Hangaran ito natin SM Ati Ruth Rivera Bunda. Chief Tig Joey Dida Transmitter, ngan syempre nato na kabakyang, Didia Master Control Engineer Alquin Baldonido, News Contributors Daisy nga nati Sok Aberia, ati Pen Pumida ini nangingimbitar para sunod nga simana, dinila hato na taramdan, Good Morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Pangalan naman han Philippine Information Agency, Eastern Visayas. To our regional head, Rian Arinto. Ako naman hi Aaron Ikotihar from PAA Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 3 minutos ug sa alas 9, pangatapusan nga balita suporta sa kabataan nga edukasyon ginhatag doon sa Special LSB DOH nga na DepEd naglansar sa libreng school-based immunization sa Eastern Visayas. Sa report na si Suset Protencio. Radyo Pilipinas Report. Padayon ng Department of Health o DOH Eastern Visayas, kabulig ang Department of Education o DepEd sa pagpapatuman sa school-based immunization program yan ang Agosto hangtod Setyembre 2025 sa mga magkadordelain nga eskwelahan sa rehiyon. Katuyuanan sa programa nga pakusgon ang proteksyon sa mga estudyante kontra sa mga sakit nga pwede malikyan sa bakuna.
Kalakip sini ang paghahatag sa measles rubella ngan tetanus diphtheria para sa mga grade 1 o grade 7 samtang ang mga grade 4 nga babayi nga mga estudyante nga may edad siyam hangtod 14 in mga karawat sa HPV vaccine para malikyan ang cervical cancer. Ginaghat liwat ang mga kaganak nga makigbubligay pinaagi san pagpasa san consent forms ngan paggiya sa era mga anak. Sumala sa DOH ang mga malibsog nga kabataan in pundasyon san mas talwas ngan malibsog nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa imo report. Ngan dinhi kasanggayan nagtatapos ang Friday edition sa Good Morning Eastern Visayas. Hangtod sa sunod nga semana kita utro magkakaurupod. Sa ngaran sa akon mga sidekick sa control, si Engineer Francis Marnie Balbes, ngan sugad naman si Engineer Joven Cardenas, ngan si Ezra Taro. Elial Gonzalez, ako niyo nakaupod Jean Navilon sa ngaran sa naton regular contributor si Charmaine ngan Suset. Nagpapasalamat sa niyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM.